Alamin na natin ngayon ang update sa huling 2 araw ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador at party list groups kung saan kabilang sa mga nag-file ay ilang mga retirado at mga dating opisyal. Ihatid sa atin yan sa sentro ng balita ni Ben Manalo live. Angelique, ngayong araw ilan pang prominente at kilalang personalidad sa politika ang naghain ng kanilang kandidatura. Ito ang ika-7 araw ng filing ng Certificate of Candidacy and CONA para sa May 2025 national and local elections. Early bird si dating Senador Gringo Honasan na naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador bandang alas 8:30 kanina. Nais ipagpatuloy ni Honasan ang mga unfinished business sakaling muling maluklok sa Senado, kabilang na ang pagsusulong ng batas na magpapalakas sa national security ng Pilipinas. Of course, national security and then food security, which has been elevated to the level of a national security problem. So what we look for through legislative intervention is harmony in our families, because we cannot give back what we do to the terror. Harmony in our families, cooperation in our communities. Pagsugpo naman sa kahirapan at pagpapaigting ng kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea ang ilan sa mga advokasya ni retired Colonel Ariel Quirubin sakaling maluklok sa Senado. Palagi ko pong gusto sana na matupad yung aking pangarap na mapalaya ang lahat sa gutom at kahirapan. Pangalawa, gusto ko rin, gusto natin na mabigyan ng kalidad na edukasyon ang mga kabataan. Bibigyang prioridad naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang pagpapalakas ng modernisasyon ng electric vehicles sa buong Pilipinas sakaling magkaroon ng pwesto sa Senado. Ang gagawin ko po, manalo at matalo, yung ginagawa ko lang ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycles, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ilan sa mga pagtutuunan ng pansin ni dating DILG Secretary Benher Abalos sakaling magkaroon ng pwesto sa Senado ang pagpapalakas ng mga programang sisiguro sa food security, good governance at mapababa ang bayarin sa kuryente sa buong Pilipinas. Kuryente. Alam natin na hirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa sa isa sa pinakamahal sa Pilipinas. Tingnan natin bakit na nakakanoon ng ibang mga abat, yung ating mga green. Samantala, ipinauubayan naman ni Benher Abalos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang papalit sa kanya bilang kalihim ng DILG matapos siyang magbitiw sa pwesto ngayong araw. Kabilang naman sa mga party list group na nagsumite ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA kaninang umaga ang Ako Bicol Party List, Damayang Pilipino Party List, Ako Ilocano Party List, Bisaya Gyud Party List, OFW Party List, Akbayan Party List, One Munti Party List, People Champs Party List at Help Pilipinas Party List. Angelique, kanina lang ay kakatapos lang ni dating Senador Bam Aquino na maghain ng kanyang COC para sa pagkasenador. At nakita din natin, Angelique, kanina nakakarating lang ni re-electionist Bong Revilla para maghain ng kanyang COC sa pagkasenador. At Angelique, inaasahan din natin na ngayong araw maghahain ng kanyang kandidatura si dating Senador Manny Pacquiao. At Angelique, patuloy tayong nakaantabay dito sa Tent City at aabangan natin kung sino-sino pa ang maghahain ng kanilang kandidatura. Angelique. Yes, may datos ba, Bien, kung ilan ang mga party list na bago pa lamang na makikilahok sa eleksyon? Angelique, sa ngayon ay wala pang inilalabas ang COMELEC pero ongoing, patuloy yung pagtanggap nila ng mga party list group na nais tumakbo para sa May 2025 national and local elections. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Bien Manalo.